Hello mga kariyad, medyo matagal po tayong hindi naka-upload. Busy po tayo sa ating mga ginagawa. Kahit umuulan, bumabagyo, gagawa po tayo ng electric fan. At ang electric fan po na ito ay umaandar at pahinto-hinto. Kung sakaling ganito ang problema ng electric fan nyo, umaandar tapos nahinto-hinto, panoorin nyo po ang video na ito. Dahil ipapakita ko po dito kung papaano ang procedure kong ginagawa sa pag-troubleshoot nito at kung papaano ito ayusin. Kaya tapusin nyo po ang video na ito. Pero bago yan, maraming salamat pong muli sa aking mga subscribers dyan, doon sa mga masisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video ko, katulad ni Sir Hiner Marrero ng Antipolo City, Samuel Pusido, Betong Pubias, AG BP 2945, Lorenzo Advincula Jr. ng Tansa Cavite, Joey Epistola, Gani Pitinya ng Pangasinan, Jamalboy ng Malaysia, Edgato JR Dato ng Bataan, Narciso Suelto ng Calamba Laguna, Alex Paroni ng Camarines Sur, Babe Redubla Rejero ng San Ildefonso Bulacan, Niel Manse ng Binyan Laguna, Temping 63 TV Vlog, Ali Saluan ng Basilan. At ganun din po sa lahat ng ating mga silent viewers dyan. Alam ko po na nanonood kayo. Kahit hindi po kayo nagpo-comment, maraming salamat din po sa inyo. Mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Eto na mga kariyan. Ang electric fan po nito ay pahinto-hinto. Sabi ng may-ari, i-troubleshoot agad natin ito at sundan nyo lang po ang karaniwan nating prosesong ginagawa. Gamitan lang po natin muna ng multimeter. At iset po natin ang multimeter sa meter, naka times 10. Medyo madilim kasi gabi po ngayon at malakas ang ulan. Pasensya na po kayo sa ingay ng patak ng ulan sa bubong. Dahil ito ay pahinto-hinto daw, tingnan natin kung may resistance yung kanyang motor. I-calibrate lang po ang tester. Dapat nakatapat sa 0 yung meter pointer. Nakatapat na, bitawan. Pwede na po natin itong gamitin. Ikabit lang po natin yung dalawang test probe sa dalawang terminals ng AC plug ng electric fan na ito. Ganito. Tapos, pindutin natin yung number 1. Tingnan ang meter pointer, gumalaw, may resistance na nasukat, medyo mataas po yan. I-off natin, ilagay sa number 2. Ayan, may resistance pa rin. Ilagay natin sa number 3. May resistance pa rin nasukat. Ibig sabihin ay, ang mga windings po ng stator nito ay mayroong connections. Subukan natin na ito ay isaksak sa outlet dahil ito po ay may resistance. Tingnan natin kung gagana siya. Subukan po natin na isaksak dito sa outlet. Mapapansin po ninyo na itong ating outlet ay DIY. Yan, meron po siya na circuit breaker. Meron siyang outlet na direct, walang switch. At meron siyang isang outlet na pang-check ng appliances na iilaw siya pagka shorted at pagka good naman ay posibleng hindi. Hindi po natin yan isasaksak. Dito po natin isasaksak sa outlet. Bawat isang outlet ay may kanya-kanya din switch sa taas. Naka-off lahat yan para gumana yung electric pa natin. Naka-off yan. Pindutin po natin yung switch niya. Ito, yan. Naka-on na yon. Tapos pindutin natin itong switch number 1. Subukan natin kung gagana. Yan, gumagana naman. Pero pahinto-hinto, yan, nawawala nga. Patayin. Tapos i-switch natin sa number 2. Ayan, gumagana siya. Kaso nahinto nga. Nawawala-wala. I-off natin. Subukan natin ito sa number 3. Ayan, gumagana. Yun, gumagana siya sa number 3. At diretso siya. So, patayin natin yan. Sa number 1 at number 2, pahinto-hinto siya. Gumagana tapos humihinto. So, may problema ang electric fan. Bunutin natin ang plug para safe. At i-troubleshoot natin ito. Tanggalin lang ang screen. Tanggalin ang ilisi. At pihitin ang kamay. Ang shafting. Medyo siya matigas. May time na malambot at may time na sumisikip siya. So, may problema po sa shafting at bushing. Kaya baklasin natin ito. Tignan natin kung may gas-gas ang shafting at bushing nito. Ganyan lang po ang proseso sa pag-troubleshoot ng ganitong sira ng electric fan. Pasensya na mga kariyal at maingay ang patak ng ulan sa bubong. Umuulan po ngayon. Tanggalin lang yung 4 na tornilyo dito para mabaklas yung cover.
At habang binabaklas ko po ito ay maraming salamat po muli sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Ito, natanggal yung tornilyo. Ang pinakang suspect po natin ngayon ay ang shafting at bushing. Tanggalin natin ang swing arm para mabiyak natin ang motor. Tatanggalin ko lang po yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Tanggalin din yung stopper. Ito, yung pin. Tapos bunutin para makita natin yung shafting. Lagyan lang ng basahan at ipatong ang stator para hindi magasgas. Tapos bunutin natin. Mapapansin natin na ang shafting niya ay makinis. At mayroong kaunting corrosion dito. Parang may amag-amag. Makinis pa ito mga kariyan. So walang problema ang shafting. Tingnan natin yung oil foam. Tuyong-tuyo yung oil foam niya. Yan po ay isang dahilan para magsikip at hirap umikot yung shafting. Kaya gumagana at humihinto-hinto ang LC nito. Tingnan natin yung kabila. Kung mapapansin po ninyo ay talagang tuyong-tuyo. Babasain lang po natin yan ng langis para malubricate ang shafting at bushing. Langisan lang po natin ito. Ang the best po ay yung engine oil. Ito pong engine oil ay habang umiinit ay lalong dumudulas. Yung iba grasa ang nilalagay, wag po kayo maglalagay ng grasa sa bushing. Dahil ito po ay pag nag-init ay nagtitigas. Pwede po yung pinag-change oil sa motor. Actually ito po ang ginagamit ko ngayon ay galing sa change oil ng motor. Ayan, okay na. Basa na ng langis ang oil foam. Ang oil foam ay nag-absorb ng langis at siya yung nag-hold nito para hindi matuyuan ang bushing. Ito mga kareal, mapapansin niyo yung shafting niya, napakakinis pa niyan. Tanggalin po yung dalawang blower, mga spacing. Yan, mapapansin niyo nasa kaliwa yung isa, nasa kanan yung isa. Para pag binalik, doon din ibabalik sa dating pwesto. Madalas na ginagawa ko po dito ay ilalagay ko sa mini drain. Ito. Tapos ginagamitan ko po ng liha para pakilisin yan. Dahil hindi masyadong gasgas yan, pwede pang gamitin ulit kung hindi nakapalitan. Lagyan lang natin ng langis ang liha. Tapos hasain lang natin ito. Ganito. Ayan. Mapapansin ninyo, makinis na. Sa kabila, ganun din. Yan. So makinis na yan, okay na yan. Ibalik na natin yung blower at mga spacer. Yan. Tapos ibalik na natin sa dating pwesto. Ibalik lang po natin yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Okay na. Lagyan ng LC. Mamaya na natin linisan yan. At isaksak ulit natin sa outlet. Naka-switch on na yung switch. Tapos pindutin na po natin sa number 1. Ayan. Gumagala mga kariyan. Medyo mabagal yung kanyang LC. Hindi tayo komportable sa lakas nito. Pindutin sa number 2. Ayan, medyo lumakas. Pero hindi masyado. Number 3. Yun, malakas. Patayin. Medyo mahinang umikot po sa number 1 at number 2. Kaya, chicken din po natin yung kanyang capacitor. Bunutin lang ito. Para safe. Tanggalin lang dito. Para ma-check natin yung capacitor. Dahil hindi tayo komportable sa lakas nito. Posible na ito rin ay dahilan para mahirapang umikot ang LC. Ito, putulin lang. Tapos gamitan natin po ng capacitance tester. I-set natin yung tester sa 20 microfarad. Ayan, nasa capacitance tester po tayo. Kaya kung gusto nyo pong bumili ng multimeter na mayroong capacitance tester, marami po sa online yan. Kahit anong brand pwede po. At meron din po na nakatag dito sa video, meron pong mga tester akong nilagay dyan na pwede nyo
pagpilian. Click nyo lang po dyan sa gilid. Baka may magustuhan kayo. Ikabit lang po natin yung dalawang test tube sa dalawang terminal ng capacitor at tingnan natin kung ano ang magiging capacitance value ng capacitor na ito. Ayan, nakalagay po doon 1.04. Dapat po ang value nito ay 1.2. Kaya pala medyo mahina na dahil ang value nito ay 1.04 na lang. Palitan po natin ito ng bago. Ito, kumuha na po ako ng bago. 1.2 rin yung value niya. Subukan nating sukatin kung makakasukat tayo ng tamang capacitance. 1.26. So ito po ang ikakabit natin para maging normal yung operation ng electric fan. Tapos ikabit natin itong bagong capacitor. Kung bibili po kayo ng capacitor, sa online din po nabibili ito. May nilagay din po ako na capacitor na pwede nyong mabili. Diyan sa gilid, i-click nyo lang po at nakatag dyan yung mga capacitor na pwedeng bilhin. Dahil pagka mahina po ang ikot ng ilisi, posibleng capacitor din po ang problema. Balutan lang para ma-insulate ang dugtungan at hindi mag-short circuit. Ayan. Ibalik lang natin yung bagong capacitor dito sa pinagtanggalan ng lumang capacitor. Ngayon ay subukan ulit natin ito na paganahin. Isaksak ulit natin sa outlet. Naka-on na. Tapos pindutin natin sa number 1. Ayan. Mas malakas na kaysa kanina. Ang ikot ng ilisi, nasa number 1 pa lang yan. Lagay natin sa number 2. Ayan. Ayan, pumapagaspas. Sa number 3, lalong mas malakas. Ayan mga karyal. Sobrang lakas. Okay, patayin na natin. So, ganyan lang po ang solusyon kung ang electric fan nyo ay umaandar at pahinto-hinto. Paki-like and share naman po ng video na ito para malaman din ng iba. At kung bago lang kayo ay subscribe na kayo. Ito po ang channel ko. The real life Vickers Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.